Noong dekada 10 ng 18 siglo, isang bagong ordenadong madre ang nagsimula ng isang pag-iibigan kay Haring Juan Ikalima ng Portugal. Bagamat tila kakaiba ito sa unang tingin, ang kumbento na tinitirhan niya ay nagtatago ng maraming madidilim na lihim at kalaunan. Si Paula ng Odiveles ay naging isang napakahalagang tao sa bansa. Samahan mo ako habang ating tuklasin ang kanyang kwento. Ang babaeng kilala ngayon bilang Ina Paula de Odiveles o Madre Paula de Odiveles ay ipinanganak bilang Paula Teresa da Silva L. Almeida noong ika-17 ng Hunyo 1701 sa parokya ng Santa Justa sa labas ng lungsod ng Lisbon, ang kabisera ng Portugal. Nagmula siya sa isang medyo may kayang pamilya mula sa gitnang ure. Ang kanyang inuno ay si Johannes Paul de Brute, isang Aleman na naglingkod bilang gwardiya ni Carlos Ikalima, ang emperador ng banal na Imperyong Romano at hari ng Espanya noong unang kalahati ng ika-16 na siglo. Si de Brute ay kalaunang nanirahan sa Portugal, isang kaharian na pansamantalang napailalim sa pamumuno ng Espanya mula sa huling bahagi ng dekada 70 ng 1500 hanggang sa dekada 40 ng 1600. Ang kanyang hanapbuhay bilang isang panday ginto at paglilingkod sa imperyo ang nagbigay ng kaunting yaman sa kanilang pamilya, kaya't makalipas ang isang siglo at kalahati, ang pamilyang pinagmula ni Paula Teresa ay naging medyo may kaya. Ang mga magulang ni Paula na sina Adriel da Almeida at Josefa da Silva ay may 3 anak na babae. Si Paula ay may isang nakatatandang kapatid na babae na si Maria Micaela at isang nakababatang kapatid na babae na si Leocadia Felicia. Noong taglagas ng 1704 nang si Paula ay 3 taong gulang pa lamang, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Maria ay tinanggap bilang isang nobisya sa monasteryo ng San Denis ng Odiveles, isang kilalang institusyong panrelihiyon malapit sa Lisbon. Ang kapansin-pansin ay sa kalaunan, parehong sumunod sina Paula at Leocadia sa kanya sa Odiveles. Noong panahong yon, ang ama ng mga babae ay may pinansyal na problema at wala siyang kakayahan na magbigay ng magandang edukasyon para sa kanyang mga anak na babae o ng pera para sa dote. Si Paula ay isa ring suwal na dalaga, kaya pumasok siya bilang isang nobisya dunong Enero ng 1717 nang siya ay 16 na taong gulang at nagpanata makalipas ang isang buwan. Sa kumbento, si Paula ay gigising ng maaga sa umaga upang manalangin at pagkatapos ay gugugulin ang natitirang bahagi ng araw sa iba't ibang gawain, kabilang ang pagbabasa, pagsusulat at pag-aalaga sa mga mahihirap at may sakit. Bilang isang madre, ialay niya ang kanyang buhay sa Diyos at mamumuhay ayon sa 3 taimtim na panata: kalinisang puri, kahirapan at pagsunod. Bukod sa kanyang mga tungkulin sa relihiyon, si Paula ay kailangang tumulong sa pagpapatakbo ng kumbento, kabilang ang mga gawain tulad ng pagluluto, paglilinis, pananahi at maging ang paghahalaman. Gayunpaman, gaya ng makikita natin, tiyak na hindi susunod ang kanyang buhay sa karaniwang landas ng isang madre o kasapi ng isang relihiyosong orden. Ang buhay ni Paula ay tiyak na hindi na sana matatandaan ngayon kung hindi dahil sa kanyang pagkakasangkot sa hari ng Portugal, si John o João V. Naging hari si John noong huling bahagi ng 1706 sa edad na 17 lamang. Isa siyang mahusay na pinuno. Ang pamumuno ni John ay minarkahan ng napakalaking kasaganaan dahil labis na nakinabang ang Portugal mula sa pagkakatuklas ng mga minahan ng ginto sa kanilang kolonya sa Brazil at sa pag-unlad ng industriya ng asukal at lana ng Brazil doon. Sa paglipas ng panahon, si Paula ay magiging pangunahing benepisyaro rin ng malaking yaman na nakuha ng korona dahil dito, kung saan 20% ng lahat ng kita mula sa mga gawain sa Brazil ay direktang napupunta sa kamay ng maharlikang pamilya. Hindi nagtagal matapos pumasok si Paula sa monasteryo ng San Denis ay una niyang nakilala si Haring John. Maaring mantaka ka kung ano ang ginagawa ng hari sa kumbento. Sa totoo lang, isa siya sa mga pangunahing taga-suporta ng kumbentong iyon at madalas siyang bumisita roon. Halimbawa, noong unang bahagi ng tag-init ng 1711 naitala na dumating siya sa Odiveles para sa pagdiriwang ng pista para sa paggunita sa banal na sakramento. Habang ilang buwan pagkatapos nito, naroon din si Juan sa isang seremonya ng kasal para sa mga kamag-anak ng konde ng Santiago sa monasteryo. Ngunit, hindi ito isang karaniwang kumbento, lalo na kung ikukumpara sa mga pamantayan ng makabagong panahon. Iba't ibang maharlika at maging ang hari ay may ibang dahilan sa pagbisita sa lugar na iyon. Sa totoo lang, hinahanap ng mga lalaking ito ang bawal na ugnayan sa mga batang madre at handa silang gawin ang lahat ng paraan para magawa ito. Ang monasteryo ng San Denis ay tahanan ng humigit kumulang 300 madre, karamihan sa kanila ay bata at magaganda. May ilang mayayaman at makapangyarihang lalaki na nagkaroon ng espesyal na pagkagusto sa mga babaeng ito at ginamit ang kanilang impluwensya upang matupad ang kanilang pagnanasa ng laman. Ang mga maharlika ay magbabasa ng tula, aawit at makikipag-usap sa kanila ng may panunukso upang subukang akitin sila. Kapag nagtagumpay na sila, susuhulan ng mga lalaki ang mga tagapag-ingat ng susi, susuhulan o tatakutin ang mga punong madre at gagamitin ang tulong ng mga pare upang mabuksan ang mga kinakailangang pintuan. May ilan pa ngang umaakyat sa mga pader o nagpapanggap bilang madre upang makalusot papasok sa kumbento.
Maging ang hari ay nakisali at kilala siya bilang isang lalaking labis na mahilig sa mga madre. Madalas siyang manatili sa monasteryo at sinasabing mayroon pa siyang lihim na lagusan mula sa kanyang tirahan papunta sa kumbento. At ang ganitong kalaswaan ay hindi lang limitado kay San Denis. Dahil sa buong ika-18 siglo, nangyayari rin ito sa napakaraming monasteryo sa buong bansa. Noong taong 1777, may isang lalaki na sumulat ng ganito tungkol dito. Ang mga klero na napakarami at makapangyarihan ay lubos na mangmang at bulok ang asal. Kahit ang mga monghe at madre ay namumuhay sa pinaka-eskandalosong kalaswaan. Mahal na mga Portuguese ang mga estatwa ng kanilang mga santo at nilalabag nila ang mga banal na batas ng moralidad. Sila ay walang tigil na naglalakbay mula sa krimen patungo sa pagsisisi at mula sa pagsisisi pabalik sa krimen. Sila ay nanginginig sa simpleng pagbanggit ng pangalan ng demonyo at impyerno at nagpapakasasa sa lahat ng anyo ng pinakamasahol na kahalayan. Hindi tiyak kung kailan eksaktong nagsimula ang relasyon ng hari kay Paula sa mga pananatili niya sa Saint Denis. Ngunit alam natin na nangyari na ito pagsapit ng huling bahagi ng dekada DC ng 18 siglo. Sa simula, nagkaroon ng maikling ugnayan si Paula kay Francisco de Portugal, ang konde ng Vimioso. Ngunit labis na humanga ang hari sa kagandahan ng dalaga at nakipagkasundo siya sa konde upang lumayo ito kay Paula. Noong panahong iyon, nagkaroon na ng iba't ibang kasintahan ang hari mula sa kumbento. Ngunit mabilis na naging paborito niya si Paula. Pagkatapos, noong ika-8 ng Setyembre, 1720, nanganak siya ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Jose of Fruganza at naging isa sa ilang mga anak sa labas na magiging anak ng hari sa kanyang buhay. Kasabay nito, napasya ang hari na kilalanin ang bata at iginawad kay Paula ang titulong abadesa ng Saint Denis. Dahil dito, pagpasok niya sa kanyang 20s, nakilala si Paula bilang Ina Paula Dodi Dodiveles, abadesa ng isa sa mga pinakakilalang kumbento at monasteryo sa Portugal. Mabilis na nakilala si Paula dahil sa kanyang kasiyahan sa bagong taglay, nakapangyarihan at kayamanan. Bagamat sinasabing naging labis siyang mayabang at kilala sa pagsasalita ng mga hindi angkop na salita na hindi tugma sa kanyang relihiyosong katayuan. Sa anumang kaso, hindi lamang ginawa ni Juan na abadesa ng Saint Denis Dodiveles si Paula, kundi binigyan din niya ito ng malaking taunang sustento at binaha ng mga regalo. Ito ay panahon ng matinding kasaganaan para sa korona at estado ng Portugal kasabay ng pag-unlad ng Brazil at si Inang Paula ay isa sa mga pangunahing nakinabang dito. Taya naman, tumatanggap siya ng libu-libong gintong barya bawat taon mula sa kaban ng korona. Ang ginto at pilak ay karaniwang makikita sa kanyang tirahan sa Odiveles at nabalitaan natin ang mga estatwang purong ginto na natagpuan doon at maging isang paliguang gawa umano sa mahigit 1,000 onsa ng pilak at binalutan ng ginto sa labas. Ang piraso ay pinagawa ni Haring Juan sa isang britong panday ginto noong 1720 at dinala sa Lisbon. Isang paglalarawan ng mga laman ng tirahan ni Paula sa Odiveles na isinulat ng isang hindi kilalang taga-Masid ay nagbibigay pa ng liwanag sa karangyaan kung saan namuhay si Inang Paula noong mga dekada 20 at 30 ng 18 siglo. Ito ay naglalarawan ng marangyang hanay ng mga silid kung saan lahat ay tila nababalutan ng mamahaling kurtinang pelus na may halong gintong sinulid. Ang mga kama ay pinalamutian ng pinakamagagandang tela mula sa Republikang Holandes at Italia, habang ang mga pader, tapiserya, salamin at iba pang mga kasangkapan ay may palamuting pilak at ginto. Ang abadesa ay may tungkulin bilang isang pinunong panrelihiyon at may mga estatwa ng mga santo sa iba't ibang bahagi ng tirahan. Hindi na nakakagulat, ang mga ito ay yari rin sa ginto. At hindi lang si Inang Paula ang nakinabang sa kanyang ugnayan sa hari. Ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya ay naitalaga sa mga posisyon kung saan sila ay binabayaran ng malalaking halaga ng pera. Ang ama ni Paula na si Adriel halimbawa ay ginawang kasapi ng Orden ni Cristo noong 1722. Ang kahaliling samahan ng mga kabalyerong Templars sa Portugal at siya rin ay ginawaran ng pagiging kabalyero at binigyan ng malaking pensyon mula sa koron. Ang anak ni Paula na si Jose ay nakinabang din sa ugnayan ng hari at ng kanyang ina. Si Jose ay isa sa ilang mga anak sa labas ni Haring Juan Ikalima. Ang monarko ay may 6 na lehitimong anak sa kanyang asawang si Maria Ana ng Austria. Ngunit 2 sa mga ito ay namatay nung sanggol pa lamang at isa pa nung siya ay 19 na taong gulang. Sa kabila nito, ayaw ni Juan na talikuran ang kanyang pananagutan sa kanyang mga anak sa labas. Kaya naman, ang anak ni Paula na si Jose, kasama ang isa pang anak ni Juan na si Antonio na ipinanganak noong 1714 at si Gaspar na ipinanganak noong 1716 ay sabay-sabay na pinalaki sa palasyo ng Marques ng Lurical sa lugar ng Pauhava na noon ay isang suburb ng Lisbon. Ang tatlo ay nakilala bilang mga anak ng Pauhava dahil dito.
Tiniyak ni Juan na sila ay mahusay na napag-aral dito ayon sa maigpit na panuntunan ng Romano Katoliko sa ilalim ni Fraile Gaspar de Dancarnaso. Bilang resulta, ang tatlo ay naging kilalang mga personalidad sa loob ng simbahang Romano Katoliko ng Portugal at ang anak ni Paula na si Jose ay sa huli ay naitalaga bilang Inquisidor General ng Inkwisisyon ng Portugal. Naging isa siyang makapangyarihang tao sa sarili niya sa loob ng reliyoso at pampulitikang buhay ng Portugal. Bagamat ang posisyon ni Paula bilang dating kalaguyo ni Haring Juan at ang kanyang papel bilang ina ng isa sa mga anak niya sa labas ay nagbigay sa kanya ng yaman at katayuan sa buhay sa Portugal, ito ay pansamantalang nayanig nung huling bahagi ng dekada 1740 nang lumala ang kanyang kalusugan. Ito ay dulot ng dropsy o edema, isang malubhang uri ng pananatili ng likido na kadalasang sanhi ng problema sa bato o atay. Sa huli, ito ang naging sanhi ng pagkamatay ni Juan noong tag-init ng 1750 sa edad na 60. Ang kanyang panganay na anak kay Reyna Maria Ana, si Jose, ang humalili bilang Haring Jose ang una. Ngunit sa simula ay hindi siya naging interesado na ibaba ang ranggo o usigin ang mga dating kabit ng kanyang ama at mga anak sa labas. Kaya nanatiling makapangyarihang tao si Inang Paula sa monasteryo ng San Denis nang nasa mga 50 na siya. Nagpatuloy si Paula bilang abadesa ng San Denis at namuhay ng marangya at may mataas na paggalang matapos ang pagkamatay ni Haring Juan. Siya ang namumuno doon noong 1755 nang tumama ang napakalakas na lindol sa Lisbon, kabisera ng Portugal, isang lindol na may lakas na 7.7 o higit pa at isa sa mga pinaka-nakamamatay na lindol sa kasaysayan, winasat ang malaking bahagi ng lungsod at pumatay na mahigit 12,000 tao. Ang bahay relihiyoso sa Odiveles ay labis na nasira dahil dito at karamihan sa mga gawain ni Paula sa ikalawang kalahati ng dekada 1750 ay naugnay sa pangangasiwa ng pagkukumpuni at pagsasaayos. Ang kanyang anak na si Jose ay nagpatuloy bilang pinuno ng Portuges na Inkwisisyon sa buong dekada 1750. Partikular na pinangasiwaan ang pagbuwag ng orden ng mga Heswita sa Portugal at mga kolonya nito mula sa huling bahagi ng dekada 1750 at pagbawas sa paggamit ng mga pamamaraan ng pagpapahirap na ginagamit ng Inkwisisyon. Gayunpaman, siya at isa pang anak sa labas ni Haring Juan ay ipinatapon sa mabundok na riyon ng Busaco sa Portugal. Noong 1760 dahil sa isang alitan kay Sebastião José de Carvajal Melo, unang marques ng Pombal at ang pinakamakapangyarihang ministro sa pamahalaan ni Haring Jose ang una. Hindi pinayagan si Jose na makabalik sa Lisbon hanggang taong 1777 at dahil dito, bihira nang makita ni Paula ang kanyang anak sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa huli, namatay si Paula sa edad na 67 noong ika-4 ng Hulyo 1768. Inilibing siya sa loob ng silid ng kapitulo ng monasteryo sa San Denis. Malawak na naalala si Madre Paula sa lipunang Portuges na yon at mas nakilala pa ang kanyang kwento nitong mga nakaraang taon dahil sa isang serye noong 2017 na batay sa kanyang buhay. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Inang Paola del Paula de Odiveles. Sana ay naging kawili-wili ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung nagtataka kayo, ang mga clip na ginamit sa buong video ay mula sa kanyang serye noong 17 na batay sa kanyang buhay. Marami pa akong iba pang nilalaman tungkol sa mga hari-reyna at mga nilalaman tungkol sa Portugal sa channel, kaya siguraduhin ninyong tingnan din yon at sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Kung may mga suhestiyon din kayo, iwan lang sa mga komento sa ibaba at yun lang mula sa akin, kaya magkikita-kita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!